Magandang umaga po sa ating lahat, kids and also parents. Welcome po sa Roadside Bible Baptist Church at na-appreciate po namin yung presensya nyo po dito. Nag-take time talaga kayo. Yung ibang parents, wala kasi may trabaho po sila. Pero marahil kayo rin po may trabaho, pero mas pinili ninyo na umattend dito sa recognition ng mga bata para pakita yung support talaga sa ating mga anak. And we appreciate your effort to come here in our church. Okay, so meron po kaming ganitong activity or event para sa mga kabataan. Isa lang naman po ang layunin namin. Okay? Ang unang layunin namin, syempre, para yung bata natin, yung mga anak natin, hindi mapariwara. Diba? Maging mabuti sila sa mga magulang, sa kapwa nila. At syempre, una sa lahat, makilala nila ang Panginoon bilang kanilang tagapagligtas, si Kristo Jesus. Kaya ganito yung tema namin, kung makikita ninyo, medyo nagpagod pa yung staff para gumawa ng mga ganitong props para ipakita na merong kaharian. At yung kaharian na yun, na tinutukoy nito, nang ibig sabihin, itong kaharian na to, it represents the kingdom of heaven. Tayo po ay nasa mundo. But there is what we call heaven, the kingdom of heaven, na kung saan nananahan ang Diyos. It is the abode of God and with His holy angels. Kaya ngayong umaga na ito, ang salita ng Diyos na mula rin sa langit. Okay? Mula sa Diyos na banal, ay ibinigay sa atin yung banal na salita para pag-aralan natin. Ano ba ang mensahe na nais iparating ng hari ng langit? Kaya mapag-aaralan natin yun sa kanyang aklat, yung banal na salita. Okay, so, kaya ngayong umaga na ito, inaanyahan ko ang bawat isa na buksan ang ating banal na kasulatan, Biblia, sa Luke 23. Luke 23. Kung wala po kayong dalang Biblia, ipoproject naman po dyan kung saan yung passage na yun. Kung meron naman kayong cellphone, digital Bibles, you can make use of them. Dito po tayo sa Luke 23. Sabihin ko po muna kung ano yung pangyayari dito. Ang pangyayari dito, si Kristo ay nabuhay sa lupa. Okay? Siya ay nabuhay for 33 and a half years. Now, doon sa dulo ng kanyang buhay, hindi ba't si Kristo ay nakapako sa krus? Tama po ba? Alam po ba natin? Alam natin yun, no? Jesus Christ was crucified on the cross. Now, alam po ba natin kung ano yung detalye doon nung nandun siya sa krus ng Kalbaryo? Ngayon, kids, handa ba kayong malaman kung anong nangyari kay Jesus doon sa krus? Kung ano yung mga pag-uusap nila doon? Kasi remember that Jesus Christ was not alone when He was crucified on the cross. He was crucified in the midst of two thieves. Yung two thieves. Yung thief, magnanakaw, o sa babasahin natin sa Bible, malefactor. Thief o magnanakaw. Okay? O kaya, mamamatay tao, murderer, magnanakaw, lahat na. Okay? Explain ko sa inyo kung ano rin yung crucifixion. So dito tayo sa Luke 23, Jesus Christ was crucified on the cross in verse 39 down to verse 43. So Luke 23, verse 39 to 43, babasahin ko na lamang po. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man, referring to Jesus, this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Pakinggan niyo po yung sagot ni Jesus. So sabi nung tulisan, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot ni Jesus. And Jesus said unto him, Verily, I say unto thee, katotohanan sinasabi ko sa iyo, today, ngayong araw na ito, shalt thou be with me in paradise.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyong trono doon sa langit. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming banal na salita, ang Biblia, ang iyong aklat upang ipaalam sa amin kung anong mensahe ninyo sa umaga na ito sa bawat isa, mga kabataan na naririto, mga magulang, aking mga staff. Dalangin ko, Panginoon, natulungan mo po ako na magbahagi ng iyong salita at naway ang iyong banal spirito ay malayang kumilos sa mga murang edad na kabataan na ito at maging sa mga magulang na narito ngayong umaga na ito. Gawin pong makabuluhan, Panginoon, ang pagdalo nila sa araw na ito. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So Jesus Christ was crucified on the cross. Hindi lamang siya naipako sa krus ng mag-isa. Kaya pag makikita ninyo sa mga palabas, sa picture, ilang krus yung nakikita ninyo? Ilan? Dalawa ba? Tatlo? Tatlo. Yung the man in the middle. Yung tao na nasa gitna, si Jesus. Do you know that Jesus was not only man? Hindi lang siya tao. Do you know that Jesus Christ is the Son of God? He is the King of glory. The Bible says that Jesus Christ, bago siya maging tao, siya ay hari doon sa langit. He is the King of kings and the Lord of lords. We are on earth. Tama ba? Nasa mundo tayo. Tama? We are on earth. But Jesus Christ is in heaven. He is the King of kings and the Lord of lords. Do you know that there was a time that the doors of heaven were closed? No one is allowed to enter heaven. Not even a single man. Not even one among us. You are not allowed to enter heaven. The doors of heaven were closed. Mankind are not allowed. Talaga, Kuya Pat? Oo. Maybe you might ask, bakit hindi pwede pumasok yung tao doon sa langit? Kasi meron tayong kasalanan. May kasalanan tayo. Lahat ng tao ay nagkasala. Let me just prove you. Kahit sa murang edad natin, tayo ay nagkasala. Hindi mo ba alam na sinabi sa Bible that every child, ang bawat bata, we are all conceived in sin. Lahat tayo ay pinaglihi sa kasalanan. And talking about sin, we go back to creation. Our father and mother. Sino? Si Adan, tsaka si Eva. Sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga punong kahoy na nariyan sa Garden of Eden, maaari niyong kainin. Pero si Adan, si Eva, mas pinili nila, meron pa kasing pangalawang command ang Panginoon. Sa lahat ng puno na nariyan, pwede niyong kainin. Pero merong isang puno dyan na bawal ninyong kainin yung bunga. Yun yung bunga o punong kahoy na may bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. The fruit of the knowledge of good and evil. So, what's the important there? Important thing, God commanded something. Si Adan tsaka si Eva, dapat susundin nila ang Diyos. Tama ba? Pag ang Diyos ba nag-utos, susundin natin? Opo. Pero si Eva ay tinukso ng dyablo. Tinukso ni Satanas. Ang sabi ni Satanas, kainin mo yung fruit of the knowledge of good and evil at ikaw ay magiging gaya rin ng Diyos. So, ang ginawa ni Eva, kinain niya yung ipinagbabawal ng Diyos, huwag kakainin, pero kinain niya. At mula doon, si Eva at si Adan ay nagkasala. Ano ang pagkakasala? Sabi sa Bible, sin, plainly, it is the transgression of the law. Ito ay pagsalansang sa kautusan. Ito ang pagsuway sa bawat utos ng Diyos. Hindi ba't aminin natin, sa murang edad natin,
tayo ay sumusuway sa magulang natin, di ba? Sino rito yung sumusuway minsan sa magulang? Pag inuutusan, ayan, tinuturo kayo ng magulang ninyo. Pag inuutusan, ang daming reason. Sino rito? Lahat po tayo. Kapag hindi kayo nagtaas, sinungaling kayo. Ayan, lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. Ito pa. Sino rito yung merong napakagandang laruan? Tapos, kinuha yung laruan mo. Tapos, yung itsura mo, ganito agad, ano itsura yon? Masaya ba ako o galit? Galit. Alam mo ba yung galit? Yan ay kasalanan. Alam mo ba sabi ni Jesus, kapag ikaw ay galit sa tao, ikaw ay nagkasala ng murder. Parang pinatay mo yung kaibigan mo kapag gumanon ka. Tinatawanan nyo. Pero yan yung kasalanan, yan yung reason kung bakit yung impyerno ay totoo. Ngayon, balik ako sa intro ko. There was a time that the doors of heaven were closed. No one is allowed to enter heaven. Why? Because of our sin. Lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. At ang kaharian ng langit ay tahanan ng kabanalan sapagkat ang Diyos ay banal doon. God cannot and will not love our sin. Because God is holy, sapagkat ang Diyos ay banal, galit siya sa kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Lahat ba tayo gumagawa ng kasalanan? Opo. Ngayon, sabi sa Bible, hindi lang galit ang Diyos sa kasalanan. Galit din siya sa mga gumagawa ng kasalanan. Do you know that the Bible says, God is angry with the wicked every day. And we are all wicked. That's why the doors of heaven were closed before. No one is allowed to enter heaven because we are all wicked. Sa panahon ni Noah, hindi ba't si Noah gumawa ng malaking arko, malaking barko, gumawa si Noah? Bakit? Kasi sabi ng Biblia, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. In Genesis chapter 6, verse 5. Yun yung sinasabi doon. Nakita ng Diyos, ganon kamakasalanan ang mundo. First 2,000 years sa panahon ni Noah. At alam niyo ba kung ano nangyari? Doon sa galit ng Diyos sa kasalanan ng tao, sinuway nila ang utos ng Diyos, hindi sumusunod sa mga magulang, nagsasabi ng masasamang salita, nagsisinungaling, nag-iisip ng masama sa kapwa. Lahat ng karumaldumal na kasalanan ay nakita ng Diyos. God saw that the wickedness of man was great. And you know what happened? Sabi ng isang Bible scholar, sa time ni Noah, there were about 174 million na nabubuhay noong panahon na yun. At pero isang Bible scholar, na sa panahon ni Noah, meron daw mga around 3.9 billion people sa panahon ni Noah. Alam niyo ba, doon sa galit ng Diyos, anong ginawa niya? Galit ang Diyos sa kasalanan. Hindi niya minahal ang tao dahil galit siya sa kasalanan ng tao. Yun yung nakita niya. Alam mo ginawa ng Diyos? Siya ay nagpadala ng ulan para lunurin ang buong mundo. We call it worldwide flood. Ganon ang hustisya ng Diyos, ganon ang galit ng Diyos sa bawat kasalanan na ginagawa natin, na handa kang patayin ng Diyos dahil sa kasalanan mo. And God flooded the whole world, and those 3.8, 3.9 billion people, they all
died, and they went to hell. And they've been in hell for the last 6,000 years. Now, ganun yung Diyos natin. Dahil siya ay banal, ayaw niya ng kasalanan, and He hates our sin. Ngayon, ang tanong ko, yung kinikwento ba ni Kuya Pat na nasa Biblia, ito ba ay bad news or good news? Oh, good news. Good news yun. Pupunta tayo sa impyerno, nagkasala tayo. Wow, good news. Is it bad news? Lahat ng tao sa panahon ni Noah, nilunod ng Diyos dahil sa kanyang galit sa kasalanan. At yung lahat ng tao na yon, except sa pamilya ni Noah at si Noah, ay nasa impyerno hanggang ngayon. Tao, lahat sila nasa impyerno. Is it bad news, good news? Bad news. At bawat isa sa atin, hindi tayo kakaiba. We are no different from the times of Noah. Every one of us, lahat tayo nagkasala sa harapan ng banal na Diyos. And so that's why there was a time where the doors of heaven were closed. Mankind are not allowed to enter heaven dahil sa kasalanan. The sin problem. At sa panahon natin ngayon, laganap ang kasalanan at alam natin yan. Pero nagtataka lang ako, bakit, bagamat alam natin na ang kasalanan ay masama sa harapan ng Diyos, bakit normal na lang? At hindi natin kinagagalitan ng kasalanan. Tinatawanan pa natin yung kasalanan. Alam nating masama yung kasalanan, bakit parang walang dating sa atin? Alam natin na ang Diyos ay galit sa kasalanan, bakit pag gumagawa tayo ng kasalanan, normal lang? Bakit hindi natin kinagagalitan yung bagay na kinagagalitan ng Diyos? The bad news is this. There was a time that the doors of heaven were closed. Mankind are not allowed to enter heaven simply because of sin. Our sin problem. But you know what? When the King of Kings, Jesus Christ, the King of heaven, the King of glory, He went down here on earth. Sabi sa Bible, siya ay nagkatawang tao. So from being God, He became a man. What's the purpose? To deal with our sin problem. Ang kasalanan natin, kailangan yan ay mawala. Ang kasalanan na yan, yan yung dahilan kung bakit hindi tayo makakapasok sa langit. At kung bakit tayo, we are on our way going down to the pit of hell. Yan ang kasalanan, yan ang dahilan kung bakit mayroong impyerno. Ang Diyos ang gumawa ng impyerno para parusahan yung mga nagkakasala sa Kanya. Maging si Satanas ay ibubulid niya sa dagat-dagatang apoy. Ang hari ng impyerno ay hindi si Satanas. Siya ay susunugin sa lawa ng apoy. Hell is pure. Ito ay dalisay. Ito ay banal. Para ipakita sa tao, ipakita ng Diyos na siya ay Diyos ng hustisya, ang lahat ng mga kasalanan mo ay pagbabayaran mo doon sa impyerno. Hindi pa kayo nagtataka, bakit yung apoy doon sa impyerno ay hindi namamatay? Who sustains it? It was not Satan who sustains the fire in hell, but it is God who sustains the fire in hell. Hell, ito ay hustisya ng Diyos laban sa mga makasalanan tulad nating lahat. Walang kahit sino sa atin makaliligtas doon sa impyerno sapagkat tayo lahat ay nagkasala. Now, this is bad news. At minsan ayaw nating marinig ito. Pero yun yung sinasabi ng Biblia. Pero you know what? God, though He is holy, yet God is loving. He is merciful and gracious. God is not willing that any of you should perish, but that all should come to repentance. Kaya ang ginawa niya,
isinugo niya ang kanyang prinsipe. Si Kristo na hari ng mga hari ay isinugo niya dito sa lupa. Why? We are hopeless. Wala tayong pag-asa. We are all sinners. We are all haters of God. We have offended Him. Ang tanging meron lang tayo, impyerno. But God is the God of love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. God, in His love, mercy, and grace, He doesn't want you to go to hell. And so that's why He sent Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, became a man. And when He became a man, He lived for 33 and a half years nang matuwid, walang kahit anong kasalanan sa harapan ng kanyang Ama. Sinunod ni Kristo ang bawat utos ng Diyos. Sabi doon sa Biblia, Lo, in the volume of the book, I come to do thy will, O God. And Jesus Christ, after 33 and a half years, He was crucified on the cross. He was blameless, spotless Lamb of God, which taketh away the sin of the world. When Jesus Christ was crucified on the cross, guess what? The doors of heaven are now open for you and for me. If Jesus Christ did not die on the cross, yung pintuan ng langit ay sarado pa rin. Look at Psalm 24, please. Psalm 24. Verse 7 until 10. So sabi dito, so Jesus Christ was crucified on the cross. Si Kristo ay ipinako sa krus. Nung si Kristo ay namatay, siya ay umakyat sa langit. And then sabi dito sa verse 7, Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Verse 8, the angels asking, Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, yea, everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Jesus Christ, when He died on the cross, being a man, He represents mankind to heaven. He went up to heaven and opened the doors of heaven so that anyone who believes in Him ay maaaring makapunta doon sa langit. Jesus Christ is the mediator between God and man. Him being God, He represents God to man. Him being man, He represents man to God. The message is this: you cannot enter heaven without Jesus Christ. Because He had promised, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Ipinangako niya, sabi ni Kristo, na hari ng mga hari, sa aking tahanan, sa tahanan ng aking Ama, mayroong mga mansyon doon sa langit. At pupunta ako doon, ipaghahanda ko kayo. I go to prepare a place for you. And when I come again to receive you into myself, that where I am, there ye may be also. At bababa muli si Kristo rito upang kuhanin yung mga nanampalataya sa Kanya. Mga anak, mga
kids, parents, staff, the only way to heaven is none other than Jesus Christ. You cannot enter heaven through your own goodness. Because your goodness, sabi sa Biblia, ito ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Lahat ng kabutihan ng tao apart from Jesus Christ is but a filthy rag. Idudura ng Panginoon yung kabutihan natin. Hindi ka rin makakapunta ng langit sa pamamagitan ni Maria. Si Maria ay tao lang na nagkasala din. Hindi ka mapupunta sa langit sa pamamagitan ng pagiging kasapi ng anumang relihiyon, ng anumang simbahan. Hindi ka makakapunta ng langit sa pamamagitan ng sarili mo. Dahil ikaw mismo, left to yourself, you are on your way to hell. Lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos, and Jesus Christ died on the cross. He was a spotless lamb hanging on the cross. Siya ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng tao. Your sin problem, yung kasalanan natin na dahilan kung bakit hindi tayo makapunta doon sa langit, ay kayang alisin ni Kristo. Hindi mo ba alam na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang linisin ka sa mga kasalanan mo? And the Bible says, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Dahil namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, the King of Kings and the Lord of Lords, because He died on the cross, the Bible says, God commanded all men everywhere to repent. Magsisi tayo sa ating mga pagkakasala. To repent is not an option. It is a command by the Almighty God. God, because I gave you my only begotten Son, whom ye crucified on the cross, and I made Jesus Christ both Lord and Christ. Now, repent from all your sins. Pagsisihan natin, panghingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon ngayong araw na ito, upang ang kasalanan natin ay mapatawad. Talaga ba, Kuya Pat? Pag humingi ako ng kapatawaran sa Panginoon, patatawarin ako? Oo, sabi sa Bible, He is faithful and just to forgive us from all our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Jesus Christ already died on the cross to cleanse you from all your sins. His blood was shed already. Yung dugo niya ay ipanlilinis siya sa iyong kasalanan. Hindi ba't good news yun? Dahil yung kasalanan natin na siyang dahilan kung bakit di tayo makapunta sa langit, ay si Kristo, kaya niya palang patawarin tayo sa lahat ng mga kasalanan natin. Hindi mo ba alam na hindi lang yung kasalanan mo, kundi ang kasalanan ng buong mundo ay kayang linisin ng dugo ni Kristo. Kinakailangan lamang na tayo ay magsisi. Magsisi tayo. Sabi ng isang disipulo ni Kristo, Panginoon, sinasabi mo, sa langit ka pupunta. Pero, how can we know the way? Sabi ni Thomas, how can we know the way? How can we get there in heaven? How can we get there in the kingdom of heaven? Alam mo, sabi ni Jesus, Jesus said unto him, I am the way. Hindi niya sinabing, I am a way. Kundi sabi niya, I am the only way. The exclusivity of salvation. Only in Jesus Christ that you can enter heaven and another. For there is none other, neither is there salvation in any other. For there is none other name given among men whereby we must be saved, but only in the name of Jesus. Kids, parents, and even our SDBC staff, the only way to heaven is none other than Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, the God-man, Jesus Christ. He died for you, that you might live. He died that He might snatch you out of hell. Di ba sabi sa Bible, yung golden verse of the Bible,
John 3:16, for God so loved the world. Anong patunay? That He gave His only begotten Son, Jesus Christ. That whosoever believed on Him should not perish, but have everlasting life. And then sabi doon, he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Mga kaibigan, parents, kids, Jesus Christ died on the cross already. The good news is this: hindi tayo pupunta sa impyerno kung lalapit tayo kay Kristo ngayong umaga na ito. Papatunayan ko sa inyo yan sa salita ng Diyos. That there was a man in the Bible. He believed on the Lord Jesus Christ and he went to heaven with Him. Punta tayo sa ating main text, Luke 23. Talaga ba, Kuya Pat, na kapag kami ay nagsisi, ako ay nagsisi, at nanampalataya kay Kristo ay pupunta ako sa langit? Oo, kasi merong isang tao na kasama ni Kristo, nakapako sa krus, pumunta ng langit kasama ni Kristo. Tingnan natin sa Luke 23. Andyan na po kayo. Eto. Verse 39, and one of the malefactors which were hung railed on him, saying, if thou be Christ, save thyself and us. So, Jesus Christ, si Kristo ay nakapako sa krus sa gitna ng dalawang mamamatay tao. Sa gitna ng dalawang lasinggero. Sa gitna ng mga sinungaling. Sa gitna ng magnanakaw. Sa gitna ng makasalan ng mga tao. Do you know that if you are crucified on the cross, that is the most cruel way na ipakita yung, pag sinabi kasi sa Roman Empire, kapag ikaw ay pinako, ang ibig sabihin nun, ikaw yung pinakamasahol. Ikaw yung pinakamasahol sa bayan nila. You are the most wicked person or individual in the city. Kaya nung pinako yung mga tulisan, ang ibig sabihin nun, kaya sabi sa Bible, sa Book of Isaiah, Jesus Christ was numbered among the thieves. Pero ang tanong ko, bakit si Kristo ipinako sa krus? Siya ba yung pinakamakasalanan sa buong mundo? Kasi ang mga pinapako, yun yung pinakamakasalanan eh. Bakit si Kristo napako sa krus? Ipinako si Kristo sa krus upang ipakita na kahit yung pinakamakasalanan sa buong mundo, kaya niyo iligtas. Tingnan natin sa Luke 23, verse 39. Sabi nung isang tulisan, kung ikaw talaga ang Kristo, ang Messiah, Meshach, ang tagapagligtas ng mundo, the chosen one, the anointed one, if you are really the Savior of the world, bumaba ka dyan sa krus at iligtas mo ang sarili mo, iligtas mo rin kami. Pero yung isang magnanakaw, isang tulisan, sinaway niya yung isang tulisan, tumahimik ka. Sabi niya rito, but the other answering rebuked him, saying, dost not thou fear God? In verse 40, thou art in the same condemnation. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay nakapako na dyan. Then sabi niya sa verse 41, and we indeed justly, tinanggap lamang natin yung karapat-dapat na tanggapin natin dahil nagkasala tayo sa Diyos. For we received the due reward of our deeds. Sinabi niya, tayong dalawa na tulisan, nakapako sa krus. Dahil tulisan tayo, magnanakaw tayo. Ito yung nararapat sa atin. Inaamin niya na nagkasala siya. At yung paparusahan na pagpako sa kasama kay Kristo, yun yung nararapat ng hustisya sa kanya. Inamin niya yung kanyang pagkakasala. And then sabi niya kay Kristo, but this man
referring to Jesus Christ, the man in the middle, hath done nothing amiss. Wala siyang kasalanan, but he was crucified on the cross. Ngayon, sabi niya dito, sa verse 42, and he said unto Jesus, Panginoon, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. As if saying, Lord, I am entrusting to you. Ipinagkakatiwala ko ang buhay ko sa iyo. Nadadalhin mo ako doon sa langit. Nagtiwala siya kay Kristo na dadalhin siya ni Jesus doon sa langit. Nakita mo kanina, sabi niya, nararapat lamang sa atin ito, doon sa kasama niyang tulisan, nararapat lang naman sa atin ito na mapako sa krus sapagkat tayo ay nagkasala. Pero sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. And what did Jesus say? Ano sinabi ni Kristo? Verily, I say unto thee, verily, katotohanan. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, today, ngayong araw na ito, ikaw ay nagsisi. At nagtitiwala ka na kaya kong kitang dalhin doon sa langit. Naniniwala ka na I can save you from where you are. Naniniwala ka sa akin na kaya kitang dalhin doon sa langit. At tinawag niya pa si Kristo, Lord. Hindi ba't acknowledgement yon? Na tinanggap niya na si Jesus ay siya ang Kristo. Siya ang Panginoon na kayang dalhin yung magnanakaw doon sa langit. And then sabi, today shalt thou be with me in paradise. Ang tanong ko sa inyo, nung sinabi ni Kristo, ngayong araw na ito, dadalhin kita sa aking paraiso, kaharian doon sa langit. Tanong ko, nasa na yung tulisan? Nasa langit. Bakit? Kasi ipinangako ni Kristo na ngayong araw na ito, dadalhin kita doon sa langit. Pero ang tanong ko, di ba magnanakaw yun? Ba't nasa langit? Di ba? Puyapat, kasi mabait siya eh. Mabuti kasi siya. Oh, paano yun? Nakapako yung kamay niya, parehas. Paano siya gagawa ng mabuti? Paano siya bababa sa krus? Paano siya pumunta ng langit? Pumunta siguro siya sa mga tao, tumulong. Nakapako yung dalawang paa niya. Naging bahagi siguro siya ng Baptist Church. Hindi eh. Nakapako siya eh. Paano siya pumunta ng langit? Wala na. Naubusan na ng dahilan. Alam mo kung bakit siya pumunta ng langit? Tumingin siya kay Kristo. Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Tumingin siya kay Kristo ng may pananampalataya. Look unto me, all the ends of the world, all the ends of the earth, and be saved. Sabi ng Panginoon. Tumingin siya kay Kristo. Inilagak niya yung kanyang tiwala kay Kristo na truly, this Jesus the Christ is the Savior of the world, and I'm putting my trust in Him. I have sinned, ang kasalanan, ako ay nagkasala at nararapat lamang na ako ipako sa krus. Pero itong si Jesus, siya ay tunay na Diyos, walang bahid ng kasalanan o karumihan, napako sa krus upang linisin ako sa aking pagkakasala. Kung kahit ngayong araw na ito ako'y magsisisi. At ilalaga ko ang aking tiwala na this Jesus the Christ, the Savior of the world, can bring me to heaven. And now, we are no different from that thief on the cross. Wala tayong kinaibahan doon sa magnanakaw na nakapako sa krus. Jesus saves. Si Kristo ay nagliligtas sa bawat tao. Now, paano ka maliligtas? Can I be saved, Kuya Pat, from sin, from hell? Can I be saved? Yes. The Bible says, and God commanded all men everywhere to repent. Repent
magsisi tayo sa ating mga kasalanan ngayong araw na ito. At tayo ay patatawarin ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay naipako na sa krus. At forgiveness is offered to all. Ang kapatawaran para sa ating mga kasalanan ay ino-offer sa atin ngayong araw na ito habang buhay ka pa. Sapagkat pagdating ng kamatayan na hindi mo nakilala si Kristo bilang iyong tagapagligtas, huwag mong sasabihin sa akin na magsisisi ka sa impyerno. Bakit? Buhay ka pa. Pag may nararanasan kang paghihirap dito sa lupa, sinisisi mo ng Diyos. How much more if you are tormented in hell? Tupukin ka ng apoy. Magsisisi ka kaya. Baka magsalita ka pa ng hindi maganda laban sa Diyos. There is no rest in peace in hell. There are only weeping and gnashing of teeth. Now, Jesus Christ, the King of glory, the King of kings and the Lord of lords, the King of heaven is offering forgiveness to everyone. Ngayong araw na ito, magsisi tayo at manampalataya kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Repent and believe the gospel. Yun yung command ng Diyos sa atin ngayong araw na ito. Kaya lahat tayo po ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Ang panalangin na ito ay hindi magliligtas sa bawat isa. Ito lamang ay upang gabayan ang bawat isa kung paano tayo manalangin sa Diyos ng mayroong pagsisisi at pagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Ngayon po, i-recap ko lang yung pinag-aaralan natin. Yung pintuan ng langit ay bukas na para sa lahat. Bakit? Kasi si Kristo ay bumaba dito sa lupa at namatay para sa iyo upang dalhin ka sa langit. Upang iligtas ka sa kasalanan at sa impyerno. Kasalanan na maaaring magdala sa iyo sa impyerno. Ngayon, bukas ang langit at sabi ni Kristo, I am the way. Siya ang daan tungo sa langit. Tayo ay nararapat magsisi sa harapan ng Diyos sapagkat tayo ay nagkasala. And then pangalawa, Jesus Christ, we recognize Him as the way to heaven. Yung isang tao, bagamat Diyos, na makapagdadala sa iyo doon sa langit. So when we die, we have Jesus Christ as our Savior. So, ang laman po ng panalangin natin ay pagsisisi at pagkilala kay Kristo bilang ating tagapagligtas. So, tayo ay manalangin at sundin yung sasabihin ko. Muli, papaliwanag ko. Yung panalangin ay hindi nagliligtas. Yung laman ng panalangin na si Kristo, siya ang nagliligtas. So, tayo ay mananalangin para gabayan lamang kayo na magkaroon ng profession of faith dito sa ating paligid. Okay? So, sundin po ang aking panalangin. O kids, focus. Sige, tayo ay manalangin. Follow after me. Sumunod po sa akin. Tayo manalangin. Panginoon, ako po ay nagkasala sa inyo pong harapan. At dahil sa pagkakasala na ito, kayo po ay gumawa ng isang lugar na kung saan ang mga kasalanan ko, maging ako, ay maparusahan sa lugar na yon. At yun ay ang impyerno. Ngunit Panginoon, isinugo mo po ang iyong bugtong na anak upang ipakita
ang inyong dakilang pag-ibig. Si Jesus ay namatay sa krus upang linisin ako sa aking mga pagkakasala. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng mga pagkakasala ko. Tinatanggap ko po na ang kabayaran ng aking mga kasalanan ay ang buhay ng inyong bugtong na anak na si Kristo nung siya ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay. At sa araw na ito, sinabi niyo po sa inyong banal na Biblia na si Jesus lamang ang daan tungo sa langit, ang tagapagligtas mula sa kasalanan, kamatayan, at impyerno. Kaya ngayong umaga na ito, ako po ay nananampalataya, nagtitiwala na si Kristo, siya ay isang Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus upang iligtas ako sa aking pagkakasala at sa impyerno. Kaya bilang patunay ng aking pagsisisi at pagtitiwala kay Kristo, tinatanggap ko po si Jesucristo sa araw na ito bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Iligtas mo po ako sa kasalanan, sa kamatayan, at sa impyerno. At pagkauluban mo po ako ng buhay na walang hanggan. Ito'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige kids, maaari na tayong makaupo. Okay, so bago tayo magtapos, di ba po tapos na? Bago tayo magtapos, may isa lang akong ipapakita sa inyo na mensahe ng Hari ng Langit. Gusto niyo bang malaman kung ano yung sinasabi ng Hari ng Langit? Okay, punta tayo sa John 14, 1-6. John 14, 1-6. Alam niyo po ba na si Kristo, ang Hari ng mga hari, meron siyang pangako. Bago siya pumunta doon sa langit, meron siyang ipinangako doon sa mga nagsisi at kumilala sa Kanya bilang tagapagligtas. Alam niyo ba kung ano yung pangako na yun? O, tingnan natin. Sabi dito, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Now, this is the promise, verse 2. In my Father's house, sa tahanan ng aking Ama doon sa langit, are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Sabi niya, doon sa aking kaharian, sa tahanan ng aking Ama, ang Diyos Ama, ay mayroong mga mansyon. Pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo. Hindi ng room, hindi ng apartment, hindi ng bahay lang, bahay-bahayan lang. Kundi sabi niya, mansyon. Alam niyo po ba, na lahat ng mga nagsisi
at tumanggap kay Kristo, sabi sa Biblia, tayo ay anak ng Diyos. Ikaw ay prinsesa at prinsipe ng hari ng langit. John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ang pangako ni Kristo, pupunta siya sa langit at ipaghahanda tayo ng mansyon. At ito pa, verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Nasaan si Kristo ngayon? Sabi niya, babalik muli ako. Bakit? Pinaghanda ko na kayo ng mansyon eh. Babalik muli ako. And sabi niya, and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. The good news is this, Jesus Christ, the King of glory, is coming. Darating si Jesus balang araw, anytime, today. Baka mamaya, kakain na lang si Asher, susubo ng pagkain, biglang dumating ang Panginoon. Di mo ba alam? Sa huling chapter ng book ng Bible, 3 beses ipinangako ni Kristo, I come quickly. I come quickly. I come quickly. 3 beses for emphasis. Jesus Christ is coming anytime. Mula ngayon. Now, if Jesus Christ is coming, saan ka kaya makikita ng hari ng mga hari? Ikaw ba ay nasa DVBS pagdating ng hari ng mga hari? Baka nandun ka sa palengke. Darating na yung hari mo, tapos nasa palengke ka lang. Diba? Hindi ba't maganda sama-sama tayo dito? Sa tahanan ng Diyos pagdating ng hari ng mga hari. Ang bawat isa sa atin, meron tayong dakilang pag-asa. The blessed, the glorious appearing of our great God and our Savior, Jesus Christ. Ladies and gentlemen, kids, the King of Kings and the Lord of Lords, He is coming to receive you into Himself para dalhin tayo sa langit. Ngayon ang tanong, handa ka ba sa pagdating ni Jesus? Handa ka ba? Lahat tayo, busy tayo sa buhay. Tumatanda tayo, bata pa tayo, may mga bata, binabangungot, patay na kaagad. Lahat tayo, mamatay tayo anytime. Either mamatay tayo o damating si Kristo. Jesus Christ is coming, ladies and gentlemen. Habang inaantay natin ang pagdating ni Kristo, ang hari ng mga hari, abay dapat masumpungan niya tayong na mayroong pananampalataya sa Kanya. May pagtitiwala sa Kanyang banal na kasulatan. At sabikin ang Kanyang pagbabalik muli. Hindi ba't good news yun na si Jesus babalik muli? Tama po ba? Ang ibig sabihin, di ba kahapon, wala nang paghihirap, wala nang pighati, wala nang kalungkutan, puro pag-ibig, kabanalan, kadalisayan lamang ang meron sa langit. Wala nang iiyak, wala nang papaluin doon. Na makulit na bata. Doon sa langit. Di ba? Perfecto na doon. Lahat. Darating ang Panginoon, kukunin ko kayo. Where I am, there you may be also. Pero dapat, sa verse 6, kuya, sabi, paano ba pumunta doon sa langit? Sa verse 6, sabi, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Now, kung kayo ay nanalangin kanina, and you believed on this, that Jesus Christ truly is the way to heaven, and you receive Him as your Savior, as the way to heaven, ito ay para sa iyo. Pagdating ng Panginoon, kasama ka, nakukunin ng Panginoon, at dadalhin sa langit. Pero, kapag naiwan ka, manginig ka na. Kasi lahat ng mga hindi kumikilala kay Kristo bilang daan patungo sa langit, bilang Diyos sa tagapagligtas nila, sila ay maiiwan dito sa lupa at katakot-takot
nasakuna, disaster, katakot-takot na paghuhusga ang mararanasan ng tao na mga maiiwan dito. So, make sure you know Jesus Christ as your Savior. Okay? So, as a closing prayer, tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe na si Kristo. Truly, siya ay Diyos na nagkatawang tao upang tubusin kami sa aming mga pagkakasala. Salamat, Panginoon, dahil siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon kami ng kapatawaran sa aming pagkakasala at upang magkaroon kami ng assurance ng pagpunta doon sa langit. Salamat, Panginoon, dahil si Kristo lamang, the King of Glory, the Lord of Hosts, ang nagtagumpay laban sa kasalanan, laban sa kamatayan, laban sa impyerno. Salamat, Panginoon, nasa Kanya ay merong katagumpayan na si Satanas, pagamat roaring lion, siya ngayon ay natanggalan ng pangil. Yung kasalanan natin, yung kasalanan namin na merong sting, parang isang bubuyog na walang sting when Jesus Christ died on the cross. Salamat, Panginoon, dahil ang sumpa ng kasalanan ay nalunasan sa pamamagitan ni Kristo when He died on the cross. I pray for these little kids and even parents na nakilala nila si Kristo bilang kanilang tagapagligtas sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na kasulatan at kami po ay umaasa na muli namin makikita ang hari ng mga hari, si Kristo, na gaya ng pinangako niya na siya ay muling babalik anytime. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.